Paano kung ang ordinaryong gabi ng pagsasalo-salo ng pamilya ay nauwi sa isang brutal na pangyayari matapos nilang makabangga ang isang misteryosong babae sa gitna ng kalsada at isa-isa nang nagsimulang lumitaw ang mga demonyong handang pumatay sa kanilang lahat. Pero bago ang lahat, shout muna sa ating kaburat na sina Aljon James, Natre Arellano ng Laguna, Ray Villaluna, Jack Prado at Phoenix Vlog. Maraming salamat. Nagsisimula ang pelikula sa isang tahimik ngunit maulang araw sa isang bahagi ng lawa kung saan nangyari ang unang pagsanib kay Jessica sa naunang Evil Dead Rise. At dito makikita ang dalawang magkaibigang mangingisda na sina Rendon at Stefano. At habang pansamantalang lumayo si Rendon upang sagutin ang tawag sa kanyang cellphone, ay kampante namang namimingwit si Stefano. Ngunit nang bigla niyang naramdaman na tila may napakalaking nilalang ang kumagat sa kanyang pamingwit, ay buong lakas niya itong hinila. Ngunit sa halip na isda ay isang nabubulok na bungo ng babae ang lumitaw mula sa lawa. At dahil sa sobrang takot ay nabitawan niya ang pamingwit at agad na tinawag si Rendon. Ngunit ilang sandali lang ay pumulupot sa kanyang mukha ang mga nailon na ginamit nila bago siya marahas na hinila pa ilalim sa lawa. Pagbalik ni Rendon ay nagtaka ito nang wala na si Stefano, kaya't agad niyang hinanap ang kaibigan at paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan hanggang sa makita niya itong tila nalulunod sa gitna ng lawa. Kaya't mabilis niya itong pinuntahan gamit ang bangka at paulit-ulit na hinila paakyat dahil tila may isang nilalang rin ang humihila kay Stefano paibaba. At nang ginamit na ni Rendon ang kanyang 100% lakas ay nagawa na niyang maiakyat ang kaibigan sa bangka. Ngunit napasigaw siya sa sindak nang makitang wala na ang kalahati ng katawan ni Stefano. At habang nanginginig sa takot ay nakita niya si Diwata na unti-unting lumulubog mula sa lawa. At bago pa man makatakbo si Rendon ay naunahan na siya ni Diwata at napataob ang bangka. At habang lumalangoy ay biglang tumayo na sa kanyang harapan ang dugyot na si Diwata na nakangiting aso, hanggang sa dito na nga niya ginawang asido ang lawa dahilan ng pagkalapnos ng mga balat ni Rendon. At dahan-dahan ng lumakad patungo sa kabilang pampang. Lumipat ang eksena sa dalawang mag-asawang sina Joseph, Taya, Will at Alice na masayang nagdiriwang sa isang bar para sa kaarawan ni Joseph. At bilang regalo ay binigyan siya ng kanyang kapatid na si Will ng isang mamahaling ballpen dahil alam nitong hilig nito ang pagsusulat ng mga libro. Habang tumatagal ang inuman ay unti-unti nang nalalasing ang apat, partikular ni Will. At dahil gusto pang magsaya ni Alice ay pinigilan siya nito hanggang sa nauwi sa pamamahiya at pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Kaya't agad na lumabas si Alice upang manigarilyo. Sinundan naman siya ni Will upang hikayatin ng umuwi, ngunit nagpabebe lamang ito hanggang sa lalo pang lumala ang kanilang away at naitulak siya ni Alice. At dahil nakainom na rin si Will ay nagalit ito at pinahiya ang kanyang asawa sa harap ng ibang tao. Subalit nang asarin naman siya ni Alice at sinabihang mukha siyang puwet ay lalo patuloy itong napikon at agad na sumakay sa kanyang sasakyan at humarurot paalis ng mag-isa. At habang mabilis na nagmamaneho at nagmamaktul sa madilim na kalsada ay naisip niyang makinig muna ng Papa Dodot. Ngunit pagtingin niya muli sa kalsada ay may isang misteryosong babae ang biglang humarang sa gitna ng daan. Ngunit sa kanyang pag-iwas ay nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at tuluyang nahulog sa isang bangin. Pagmulat ni Will ay narinig niya ang ungol ng nabanggang si Diwata, kaya't sinabihan niya itong huwag gumalaw dahil tatawag siya ng saklolo. Ngunit nang kukunin na niya ang kanyang cellphone ay bigla naman itong nahulog sa kanyang kamay. At habang pinupulot niya ito ay biglang nagsalita si Diwata na may malademonyong boses at sinabing, at kasunod nito ay kusang humiwalay ang ulo ni Diwata sa kanyang katawan at gumulong mismo sa harapan ni Will. At dahil sa sobrang takot ay halos maihina lang ito sa kanyang salwan. At mayat maya pa ay nagsimula na nga nitong tinawag ang apat na demonyo upang pumasok sa katawan ni Will. At kasabay nito ay biglang nagliyab ang naaksidenteng sasakyan, dahilan upang nasunog ng buhay si Will habang tinatawanan lamang siya ni Diwata. Matapos mabalitaan ni Alice ang pagkamatay ng kanyang asawang si Will, ay agad siyang nagtungo sa burol upang makiramay sa pamilya nito. At matapos ang isang taong hindi pagkikita, ay muli niyang nakaharap ang mga magulang ni Will na sina Susan at Edgar, pati ang ulyanin nitong lola na si Polly. Habang nagdadalamhati ang buong pamilya, ay hindi maiwasang sisihin ni Alice ang kanyang sarili dahil bago mamatay si Will, ay nagkaroon pa sila ng matinding pagtatalo na siyang sanhi ng pagka-aksidente
auntie nito at habang isa-isang nagbibigay ng huling mensahe ang pamilya bago i-cremate ang labi ni Will ay nanatiling tahimik lamang si Alice na tila hindi pa rin makalimutan ang sakit ng kanilang huling pag-uusap at nang ihahanda na ang bangkay para sa cremation ay biglang dumating si Edgar at nakiusap na bigyan siya ng ilang minuto upang makapagpaalam sa kanyang anak sa huling pagkakataon. Habang nakatingin siya sa kabaong ay hindi maiwasan ni Edgar ang mapaiyak at mag-emote at nang papalabas na sana siya ay napansin naman niya na tila may mahihinang kalabog mula sa loob ng kabaong ng kanyang anak. At upang malaman kung ano yun ay dahan-dahan siyang lumapit at pinakinggan ang kabaong hanggang sa... At dito na nakumpirma ni Edgar na tila may gumagalaw sa loob ng kabaong at dahil sa pag-aakalang buhay pa si Will ay agad niya itong binuksan at sinira, ngunit nang mabuksan niya ito ay bigla siyang hinawakan nito dahilan upang mapaatras ito sa takot at sa halip na ang anak niya ang bumungad ay isang nakakatakot at nasusunog na nilalang ang biglang sumunggab palabas at agad nitong pinatay ang kremator habang si Edgar naman ay sinaniban ng isang makapangyarihang demonyo na siyang naging simula ng panibagong bangungot. Habang nasasaksihan ni Edgar ang nangyayari ay nanatili lamang siyang tahimik at agad na lumabas ng morgue at sumakay na sa kanyang sasakyan at inutusan ng lahat na magmadali dahil gusto na niyang umalis sa lugar na iyon. At nang makarating na sila sa bahay nila Edgar ay tila malalaman na walang gana si Alice na makasama ang buong pamilya ni Will dahil pakiramdam niya ay hindi siya kailanman tunay na tinanggap ng mga ito at nakikisama lamang sila. Kalaunan, habang hinanap ni Joseph ang kanyang ina na si Susan ay nakarating siya sa attic at dito ay nadatnan niya ang kanyang ina na halos nahuhumaling sa pag-aayos ng higaan na gagamitin ni Alice. Habang nag-aayos ay napansin ni Susan ang mga lumang gamit sa attic ng kanyang lolo na si Benjamin Price kaya't sinabihan niya si Joseph na itapon na ang mga iyon dahil para sa kanya ay puro lang ito kademonyohan. Ngunit ipinagtanggol ito ni Joseph at sinabing hindi baliw ang kanyang lolo at may mga bagay lamang itong pinag-aralan na hindi kayang unawain ng karamihan. Habang inilalagay ni Susan ang mga lumang gamit sa isang trash bag ay bigla silang nabahala nang magwala si Polly dahil sa kanyang demensya kung saan sinampal nito si Alice habang paulit-ulit na tinatawag itong magnanakaw. Makalipas ang ilang sandali ay nabawi ni Joseph ang mga gamit ng kanyang lolo, ngunit narinig naman niya ang kanyang amang si Edgar na walang tigil sa pag-ubo sa kamalig at nakitang pilit nitong pinapaandar ang lumang mower na animoy wala sa sarili. At nang tanungin ni Joseph kung ayos lang ba ito ay bigla namang nagalit si Edgar at sabay nang umalis. Habang papunta si Edgar sa basement upang kumuha ng gasolina ay biglang nawalan ng ilaw ang buong bahay at kasabay nito ay may narinig siyang isang misteryosong boses na nagmamakaawang papasukin siya at ilang saglit lang ay nadatnan ni Alice si Edgar na may hawak ng patalim at pinagtatangkaan ang sarili. Mabuti na lamang at napigilan siya nito kaya't nakiusap si Edgar na huwag na lamang ipaalam kay Susan ang nangyari. Kinagabihan, bago magsimula ang hapunan, ay ipinalabas ni Joseph ang video ng kasal nina Alice at Will upang kahit sandali ay maibsan ang lungkot ng pamilya. Ngunit habang nanonood ang lahat ay kapansin-pansin ang walang tigil na pag-ubo ni Edgar na para bang may kung anong bumabara sa kanyang lalamunan. At sa gitna ng hapunan ay sinabi ni Alice na hindi na niya ipagpapatuloy ang pamamahala sa restaurant at balak niyang bumalik sa France kasama ang kanyang pamilya. Subalit hindi ito nagustuhan ni Edgar at Susan dahil pangarap ni Will na palaguin ang kanilang French restaurant at naniniwala silang mawawala ang lahat ng pinaghirapan nito kapag tuluyan siyang umalis. At habang nagpapatuloy ang usapan nila, Susan at Alice ay tahimik namang inabot ni Edgar ang isang corkscrew na parabang may gagawin itong masama. Samantala habang pinipigilan siya ni Susan sa kanyang tangkang pag-alis ay biglang bumalik sa isipan ni Alice ang masasakit na alaala nito kay Will na nagpapatunay na paulit-ulit siya nitong inaabuso hanggang sa nagulat na lang sila nang biglang nagbago ang boses ni Edgar kung saan tinitigan niya si Alice at galit na tinanong kung nasaan ang singsing nito at dahil hindi makaimik si Alice ay inakusahan siya ni Edgar na baka ipinagbenta niya ito dahil wala raw itong pakialam sa kanilang pagsasama. Dagdag pa niyang kaya hindi ito nagsalita sa burol at hindi man lang lumuha ay dahil wala na talaga itong pagmamahal kay Will. Subalit nang subukan ni Joseph na pakalmahin ang kanyang ama ay ibinaling naman ni Edgar ang galit niya sa sariling anak at sinisi niya ito sa pagkamatay ni Will at sinabing wala itong naabot sa buhay at hindi man lang nito nagawang protektahan ang sariling pamilya kaya't nang
ipagtanggol ni Tia si Joseph ay dito na tuluyan nang nawala ng kontrol si Edgar at paulit-ulit niyang sinaksak ang aso nila gamit ang tinidor at nang awatin siya ni Joseph ay binasag naman ni Edgar ang bote ng alak sa mukha nito bago mawala ng malay. Dahil sa nangyari ay agad nila itong isinakay sa sasakyan upang dalhin sa ospital. Ngunit habang nasa biyahe ay bigla itong nagising na tila may demonyong sumanib sa kanya at sabay inagaw ang maliit na gunting at walang pag-aalinlangang sinugod si Tia dahilan upang mawala ang kontrol nito sa sasakyan at tuluyang maaksidente. At kahit na itali na siya ni Joseph gamit ang seatbelt ay nakalaya pa rin si Edgar sa pambihirang lakas nito at bago pa man makalabas si Tia sa sasakyan ay mabilis namang isinara ni Edgar ang pinto at aksidenteng naipit ang daliri ni Tia hanggang mapigtas ang mga ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang galit kay Joseph at halos mapatay na rin si Tia sa pagsakal gamit ang seatbelt. At dahil wala nang ibang magawa ay inilabas ni Joseph ang baril mula sa glove compartment at itinutok ito sa kanyang ama. Ngunit sa halip na matakot ay idinikit pa ni Edgar ang kanyang noo sa dulo ng baril at hinamon ng sariling anak na barilin ito. Ngunit hindi ito nagawa ni Joseph kaya't sinamantala ni Tia ang pagkakataon at hinampas si Edgar sa ulo gamit ang fire extinguisher dahilan upang napuno ng usok ang loob ng sasakyan. Subalit hindi pa rin ito napigilan kung saan kinuha pa nito ang headrest at paulit-ulit na ipinupok kay Tia. At dahil sa matinding takot ay napilitang tumakas si Joseph sa sunroof ng sasakyan at mula sa labas ay wala na siyang nagawa kundi panoorin ang nangyayari habang tinutudas ng kanyang ama si Tia. Pagkatapos ng karumal-dumal na pagtudas ay dahan-dahang bumaba si Edgar sa sasakyan na may nakakatakot at malarimonyong ngiting aso sa kanyang mukha. Sa kabilang banda naman ay malungkot na inilibing na nina Susan at Alice ang asong si Max. Ngunit habang ginagawa nila ito ay biglang nagsimulang umulan ng nyebe, isang bagay na matagal nang hindi nangyayari sa lugar. Inagbalik sa bahay ay inilagay ni Alice ang ginamit niyang shovel sa kamalig hanggang sa doon niya nadiskubre ang mga lumang gamit ng lolo ni Joseph, kabilang na ang isang lumang journal na puno ng mga ritual at nakakatakot na guhit tungkol sa mga demonyo. Sa kabila ng takot ay hindi niya napigilang basahin ito. Subalit habang binabasa ang journal ay nakita niya ang 4 na pangalan at isa-isang binigkas ni Alice ang mga ito kung saan nakasaad din doon ang tungkol sa isang sinaunang punyal na ginawa ng Circle of Wise Men na sinasabing kayang pumatay ng mga demonyo. Ngunit nang mabigkas niya ang huling salita ay biglang nabasag ang bintana at laking gulat ni Alice nang makita niyang ang asong si Max na kalilibing pa lamang ang sumugod sa kanya na may nakakatakot na anyo. Ngunit bago siya makagat ay nasaksak niya ito gamit ang isang gardening shears. Samantala habang naghuhugas ng mga pinggan si Susan ay biglang dumating si Joseph na halos hindi makahinga, balisa at takot na takot dahil sa nakitang kabrutalan. Ngunit bago pa nila Susan at Alice na maunawaan ang nangyayari ay may kumatok sa pintuan. At dito ay narinig ni Alice ang boses ni Tia kaya't agad niya itong binuksan. Ngunit laking gulat nila nang bumungad sa kanila si Tia na naliligo na sa sariling dugo kung saan may headrest pang nakabaon sa kanyang leeg at bunganga hanggang sa walang pag-aalinlangang hinugot ni Tia ang headrest sa kanyang leeg sa harap mismo nila bago tuluyang pumasok sa bahay. At habang nanginginig sa takot ang tatlo ay kumuha si Tia ng isang kandila at nag-aya pa ng isang toast para sa kanyang perpektong pamilya at sabay ininom ang natunaw na wax nito bago tuluyang mawala ng kontrol at salakayin si Susan. Matapos ang matinding pakikipagbuno ay naitulak nila Alice si Tia pa ibaba sa basement at habang sinusubukan nilang tumakas kasama si Polly ay sinalubong naman sila sa labas ni Edgar na nakangiting aso habang nakatitig sa kanila gamit ang kanyang malademonyong mga mata. Sinubukan siyang kausapin ni Susan ngunit sumipol lamang si Edgar at muling lumitaw ang demonyong aso at pagkatapos ay bumunot siya ng water gun at itinutok ito sa kanyang sariling pamilya. Sinisisi pa rin niya si Joseph at sinabing siya ang dapat ang natudas at hindi si Will. At pagkatapos noon ay dito na nga ginawa ni Edgar sa kanyang sarili ang karumal-dumal na pangyayari at paulit-ulit na pinaputukan ng kanyang ulo na nagwasak sa kanyang buong pagmumukha. Ngunit nanatili pa rin siyang nakatayo at hindi natutudas. Kaya't agad nang pumasok sila Alice sa bahay at agad na isinara ang mga bintana at pinto upang hindi makapasok si Edgar. At habang nakakulong sa basement ay ipinatong ni Tia ang kanyang kamay sa furnace dahilan upang bigla itong magliyab at unti-unting uminit ng husto ang buong bahay.
At habang isinasara nila Joseph at Alice, ang mga siwang ay halos hindi na nila matiis ang matinding init, kaya't nang sumilip sa labas si Alice ay nakita naman niya si Edgar na nakangiti at kumakaway pa sa kanya. Dahil sa nakakatakot na nangyayari ay sinubukang unawain ni Susan ang lahat habang naiwan naman mag-isa si Polly sa ibaba. Ngunit nang makarinig siya ng malalakas na kalabog mula sa pintuan ng basement ay lumapit ito gamit ang kanyang wheelchair hanggang sa biglang may kamay na sumuntok palabas sa pinto at nang sumilip siya sa butas ay bumungad ang adik na mata ni Thea at sa mahinahong boses ay nakiusap itong buksan ang pinto at sinabing kukunin lamang niya ang mga bagay na umano'y ninakaw ng matanda. At dahil ulyanin na si Polly ay nalinlang siya nito at binuksan ang pinto na siyang nagpapasok muli kay Thea sa loob ng bahay. Narinig naman agad ng pamilya ang kanyang sigaw at napagtanto nilang nakapasok na naman ang demonyo at ilang sandali pa ay nakita nila si Thea sa sala habang binubuhusan ng gasolina ang paligid katabi ang lumang mower. Ngunit ilang saglit lang ay bigla itong naglaho hanggang sa nakita na lang muli nilang nakadikit na ito sa kisame bago marahas na sumugod kay Alice. At dahil sa takot ay natigilan si Joseph at wala siyang nagawa habang paulit-ulit na sinasaktan ng kanyang ina at si Alice hanggang sa napatakbo na lang ito sa kusina. Ngunit ilang saglit lang ay naabutan din siya ni Thea hanggang sa napansin ni Thea ang bukas na dishwasher na puno ng mga nakatayong kutsilyo at tinidor sa likod ni Joseph. Kaya't dito niya ginulat si Joseph dahilan upang matumba ito at matinik ng mga matutulis na kubyertos. At hindi pa nakontento ang demonyo at tumalon pa ito sa ibabaw na lalong nagbaon sa katawan ni Joseph. At sa kabila ng matinding sakit ay nagawa ni Joseph na isaksak ang corkscrew sa liig ni Thea. Ngunit tila wala itong epekto at agad lang niya itong hinugot at hinayaang tumalsik ang dugo sa mukha ni Joseph bago pa man dilaan ito. Hanggang sa muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Polly kaya iniwan muna ni Thea si Joseph. At nang pinuntahan na ni Thea ang matanda ay kinausap niya ito at sinabing sisingilin na niya ang utang ng matanda. At sa isang nakakakilabot na eksena ay hinubad ni Thea ang pustiso ni Polly at paulit-ulit itong isinubo at silipsip bago ibinalik sa bibig ng matanda. At mabuti na lamang ay dumating si Alice at malakas na itinulak si Thea paibaba ng hagdan. Pagbagsak nito ay sinalubong siya ni Joseph at paulit-ulit na pinukpok ang pinto ng dishwasher sa mukha ng kanyang asawa hanggang sa tuluyan itong madurog at matabunan ng dugo ang buong paligid. At dito ay napigilan nila si Thea at tuluyang hindi na makagalaw. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot dahil sinusubukan na ring makapasok sa bahay sina Edgar at ang kanyang aso. Habang pinapatulog ni Susan si Polly sa kanyang silid ay bigla itong tumayo sa kama sa isang nakakakilabot na paraan at tinatawag ang pangalan ni Susan at sinabi nitong bumalik na ang kanyang alaala. Kaya't dito ay naging emosyonal si Susan at niyakap ang ina kung saan nangako si Polly na maaari pa ring mabuo ang kanilang pamilya kung susundin lamang ni Susan ang isang hiling. At nang alisin ni Susan ang kumot sa mukha nito ay laking gulat niya nang matuklasang patay na pala ang kanyang ina at naging bangag na rin. Gayunpaman ay patuloy pa rin itong nagsasalita at inuudyukan siyang buksan ang bintana upang papasukin si Edgar. At dahil sa matinding depressed dahil sa nangyayari ay bumigay rin si Susan at hinalikan pa nito ang Malakar ni Norte na mukha ng kanyang asawa hanggang sa tuluyan ding magbago ang kanyang mata. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba si Susan at sinabi kay Joseph na matatapos ang lahat kung maibabalik nila ang bagay na ninakaw ng kanilang lolo. Walang iba kundi ang sinaunang punyal. Ngunit iginiit ni Joseph na wala siyang alam tungkol dito hanggang sa biglang pumutok ang lahat ng bombilya sa bahay at lumitaw si Edgar kung saan marahas na inatake si Joseph at paulit-ulit itong ibinato sa mga dingding. At nang subukan ni Susan na pigilan ng asawa ay walang awa siyang hinampas ni Edgar sa mukha gamit ang isang kandelero. At pagkatapos ay kinaladkad niya si Joseph papunta sa durog na bangkay ni Emma at paulit-ulit na isinubsob ang mukha nito sa dugo upang pilitin siyang sabihin kung nasaan ang punyal. At sa gitna ng kaguluhan ay palihim na ibinulong ni Joseph kay Alice na hanapin ang punyal sa atik, kaya't agad siyang umakyat at kumuha ng lagari bilang pansanggalang. Ngunit bago pa siya makalayo ay biglang lumutang si Polly sa kanyang likuran at marahas siyang inatake at pilit nitong idiniin ang mukha ni Alice sa blade ng mower at sabay na isinaksak ang nakuhang ballpen sa tainga ni Alice kung saan inutusan pa nito si Susan na
pinapaanda rin ang mower upang tuluyang durugin ang mukha ni Alice. Ngunit bago pa man ito mapaandar ni Susan ay nakawala si Alice at itinali si Polly sa chairlift nito na humila sa matanda pa ibaba ng hagdan. Ngunit hindi pa rin ito tumigil at ginamit pa nito ang bubog upang hiwain ang sariling hita at ipagpatuloy ang paghabol hanggang sa may bumagsak mula sa attic at pagtingin ni Alice ay bumungad ang walang buhay na katawan ni Joseph at kahit sinubukan siyang patayin ni Susan ay hindi pa rin ito iniwan ni Alice at pareho silang nagtago sa banyo kung saan sa wakas ay ibinunyag ni Alice ang madilim na katotohanan tungkol kay Will. Ipinakita niya ang mga paso at peklat sa kanyang katawan, mga sugat na iniwan ng paulit-ulit na pananakit ng kanyang anak tuwing sila'y nag-aaway. At habang pinuputol ni Alice ang kisame gamit ang lagari ay biglang tuluyang sinaniban si Susan at sa pambihirang lakas ay nagawa nitong mawasak ang kinatatayuan na inidoro ni Alice at pagkatapos ay inihagis siya nito sa bathtub at binalot ang mukha nito ng shower curtain dahilan upang mawalan ito ng hininga at dahil sa desperasyong makatakas ay nagawa ni Alice na hiwain ang mukha ni Susan gamit ang labaha at pagkatapos ay sinunggaban niya ang lagare at paulit-ulit itong ginamit hanggang sa tuluyang mapatay si Susan at agad nang umakyat si Alice sa attic upang hanapin ang sinaunang punyal at sa loob ng isang bag ay natagpuan niya ang mahigit 100 punyal at hindi niya alam kung alin ang tunay sa mga iyon hanggang sa bigla nang sumulpot ang sinanibang si Joseph upang tudasin siya at dahil hindi niya pa rin matukoy ang punyal na makakatudas sa demonyo ay isa-isa niyang isinaksak ito kay Joseph hanggang sa matagpuan ang tamang punyal at maibaon ito sa puso nito dahilan upang tuluyan itong bumagsak. Hindi pa man siya nakakahinga ay muling nabuhay si Susan at hinabol siya nila Edgar hanggang sa bubong at sa gitna ng habulan ay nahulog ang punyal sa ibaba kaya't napilitan si Alice na dumaan sa chimenea upang makabalik sa loob ng bahay at doon ay muli niyang nakaharap sina Susan at Edgar at gamit ang mower ay nilabanan niya ang mag-asawa sa brutal na paraan at nang napansin ni Alice na amoy gasolina na ang buong bahay ay sinindihan niya ito at hinayaang lamunin ng apoy ang bahay kasama ang buong pamilya ni Will. At habang tumatakas ay muli siyang sinalakay ng aso ngunit nakuha na niya muli ang punyal at tuluyan niya itong napatay at nang inakala niya ay tapos na ang lahat ay muling nagliyab ang bahay habang lumabas ang sinanibang si Will. At naalala pa nito ang huling sinabi ni Alice sa kanya na mukha siyang puwet kaya't bumalik siya upang maghiganti kaya't tumakbo si Alice hanggang sa isang construction site malapit sa simbahan at nagtago sa loob ng isang traktura. Sinubukan niyang humingi ng tulong gamit ang radyo ngunit ang tumugtog lamang ay ang kanta nila ni Will sa kanilang kasal. Maya't maya ay sinunggaban siya ni Will at inihagis sa isang malalim na hukay. Ang siyang pagkatusok ng kanyang paa sa bakal at habang unti-unting napupuno ng kumukulong aspalto ang hukay ay nagawa niya pa rin maalis ang kanyang paa sa bakal at sa huling lakas niya ay nahila nito ang isang power drill at agad na itinusok ito sa dibdib ni Will sapat upang makuha niyang muli ang sinaunang punyal at ibaon ito sa leeg nito at sa sandaling tumama ang punyal ay tuluyan nang naglaho ang demonyo at sa huling pagkakataon ay nakita ni Alice ang tunay na anyo ni Will ngunit sa halip na patawarin ito ay dinurog niya ang bungo nito gamit ang kanyang mga kamay na siyang tuluyang nagwakas sa bangungot. Kinaumgahan ay nakatakas na si Alice sa construction site at sabay na ring nang nagdatingan ang mga palaging late na pulis at ambulansya at tuluyang nakaligtas.